27 to 28. 27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. 28. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalaway pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa Kanya. Pagpalain po ang salita ng Panginoon. Amen. Sa umagang po ito ay ating pong awitan ng Panginoon. Idulog po natin minsan ang ating isipan sa Kanya at mag-focus po tayo sa presensya ng Panginoon. Jesus. Hallelujah, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon, ngayong umaga. Narito, Lord God, ang aming mga puso, Panginoon, na nagpapalinis, Panginoon, sa inyong harapan. Ng aming daing, Panginoon, na ang aming mga panalangin, Panginoon, na inyong patuloy na tugunin na sa iyo, Panginoon, ang karangalan, ang kabanalan, at ang buong katapatan ng aming mga puso. Jesus. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Saan ba walang hanggan? Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Awit pong awitin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Yes, pinsan pa, Panginoon. Walang hanggan katapatan. Sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Ating pupurihin. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit,
kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa amin, itataas ang aking piling, itatanghal sa buhay. Ang ikaw, Panginoon po, Lord God. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di kadakilaan mo'y di mapapantayan, Panginoon. Kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus. Dalangin po tayo. Maraming salamat, Lord God, sa oras na to, sa magang to na iningatan mo kami sa magdamag, Lord God. At sa kagalingan, sa may mga sakit, sa pag-iingat mo sa buong linggo na sa amin, Lord God. Maraming salamat sa oras na to at sa gagamitin mong pastora o pastor, Lord God. Kayo po ang magbigay ng itago mo po lang po siya sa likuran at kayo po ang manguna, Lord God, sa oras na to, Lord God. Purihin ka, O God, at patawarin mo po kami sa nagagawa namin kasalanan, Lord God. Alam namin na marami kami nagagawang kasalanan. Kayo po ang makapatawad na Diyos. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Lord God. Ito ang aming dalangin sa matamas na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Isa pong malakas na balapak muli sa ating Panginoon. Lahat po ba tayo ay handa na magpuri sa Panginoon? Amen. Ating pong purihan ng Panginoon. Ito ay panibagong sigla. Tunay nga na sa umagang ito ay makakamit natin ang panibagong sigla sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon. Malaya po tayo magpuri at malaya po natin i-welcome ang bawat isa. Amen. Tatakbong ngunit di mahapon, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbong ngunit di mahapon, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila, tulad ng agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ako ay agila, ipailan lang ng may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagagalit. O Diyos, purihin ka sa panibago. Minsan ba? Tatakbong ngunit di mahapon, lalakad, di mapapagod, maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbong ngunit di mahapon, lalakad at di mapapagod, maghihintay ng may
ay tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agilay, tulad ng agilay, pailalang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, pailalang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagangali. Kurios, ngunit ka sa panibag, tulad ng agilay, tulad ng agilay, pailang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang, pailang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo ng nagangali. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Minsan ba, katulad ng mga agila, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Di mapapagod ating mamapapag. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulad ng mga agila, katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga papa. Tayo magdadala. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Kahit anong gagawin natin mga Christian, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Ito ang panahon, inauso ang magbackslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng diablo ay tupugin na. Kahit halika na, halika na, humayo na, ipahayag ang tagumpay niya. Halika na at magdala kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Kalakasan sa presensya niya. Hallelujah! Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Nakatulad, Panginoon, ng mga agila, Lord, at kami po ay malaya. Kami ay malayang lumipad, Panginoon. We are free. We are free to do everything in accordance to your will. At sa oras na ito, Lord God, hindi mo batid, Panginoon, ang aming pagsusumamo kung gaano ito. Ang alam namin, Panginoon, ay katumbas ito, Lord God, na ang iyong pag-ibig at pagmamahal para sa amin. Kaya katulad, Panginoon, ng mga agila, kami po ay malaya. At sabihin namin na
hindi mahirap pa magpuri sa Panginoon. Sapagkat sa lakas na binigay ng Panginoon para sa atin, binigyan niya tayo ng karapatan. Binigyan niya tayo ng pribilehyo upang magpuri. Yes, Jesus. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Yes, Jesus. Kapatid, I encourage everyone na mag-focus po tayo sa pagpupuri. Na this song, hindi lang po siya maging lyrics. Bagkus isang mensahe. Isang awakening point for us. Kung gaano natin talaga marirealize kung gaano ka buti ang Panginoon in our lives. Na higit sa ating mga ginagawa. Na higit sa ating mga kaalaman. Ang pagmamahal ng Panginoon ay lubos-lubos. Yes, Jesus, awitin po natin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Yes, ating pong awitin, walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Yes, Lord, walang mahirap sa'yo, Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa aking kalakasan, di minsan ay hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa bawat bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo.
katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Sa habang panahon, ika'y tapat. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Hindi ka, Panginoon, kukulang, Lord God. Na ikaw po yung sapat at higit-higit, Panginoon, sa aming mga buhay. Kay Lord God, ang pagpupuri, Panginoon, lubos-lubos, Lord God, na iaalay para sa inyo. Natanggapin mo, Panginoon, na wala kang katulad, Lord God. Sa kabila, Lord God, ang pagkukulang, Panginoon, ng iyong mga anak. Narito, Panginoon, kami nagpupuri, Panginoon, buhay, Lord God, sa iyong harapan. And we declare, Panginoon, and then this time, ikaw, Panginoon, ang manguna. Na ikaw, kumilos, Lord God. Dahil pong maranasan, Lord God, ang walang hanggang katapat at walang hanggang katulad ng iyong pagmamahal, Lord God. Hallelujah. Pwede po ba natin gawin sa Panginoon muli? Huwagsanin po natin panalangin sa Kanya. Sabihin po natin sa Panginoon, wala siyang katulad. Awitin po ito ng iyong puso, Panginoon. Wala katulad. Wala nang higit sa'yo. Kausapin mo ang Panginoon. Wala katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Hindi mo yung pinabayaan, Lord God. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang higit. Wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Salamat, Panginoon. Yes, Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong kalinga, Panginoon, sa amin, Lord. Kaya, Lord, ito po ay papuri, Panginoon, pasasalamat, Lord, na aming po dalangin, na inyong pong bigyan ng katuparan, Panginoon, bigyan, Panginoon, kagalingan ng lahat na may karamdaman, Lord God. Sa iyo, Lord God, ang papuri, sa iyong pasasalamat. In Jesus' name.
Okay, good morning po at napakabuti po ng Panginoon ngayong pong umaga sa buhay po nating lahat. At ngayon po ay dadako tayo sa isang bahagi pa ng ating gawain. Ito po ay ating another worship po sa ating Panginoon. Ito po ay ating giving. It is our time na ibibigay natin yung best natin sa Panginoon. Sabi nga po, may mga reason po bakit po ba tayo nagbibigay sa Panginoon? O mga reason bakit ba natin to ginagawa? Yung iba siguro, ang reason nila is, ito kasi yung sinabi sa Old Testament, ito kasi yung sinasabi na pag may nakuha tayo, yung produce nito, dapat ibalik natin sa Panginoon. So, nagiging out of, parang nagiging law, dahil ito yung batas, kaya natin to ginagawa. Another reason is, alam naman natin, dun sa Old Testament is kapag nagbibigay tayo, inisip natin, pag hindi natin ginawa, nako, magiging curse to. Kapag hindi ko binigay sa Panginoon, ninanakawan ko yung Panginoon. Yun yung nagiging thinking natin. So, and then, yung isa pang reason, bakit tayo nagbibigay, or bakit natin to ginagawa ay dahil para ma-bless ako ng Panginoon. Pag ako nagbigay sa Panginoon, ibabalik niya ito tenfold. Ganun po ba yung thinking natin pag po tayo nagbibigay? Pero sabi nga po, ang reason po kung bakit talaga tayo nagbibigay is dahil na-bless na tayo ng Panginoon. Yung buhay na pinagkaloob sa atin, yung health natin, yung strength natin, na nagagawa natin araw-araw sa buhay natin. Kaya natin nagagawa yon dahil sa blessings ng Panginoon. Ito po ang reason, yung heart natin na i-bless ng Panginoon, kaya po tayo nakapagbibigay. Ito po ay parang overflow po ng ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Gusto ko lang pong basahin yun sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi po dito, "And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having that all you need will abound in every good works." Sabi nga po dito is, tayo ay binibless ng Panginoon para maging equipped. Para saan? For the expansion of His kingdom. Wala naman pong dahilan, wala nang ibang dahilan kung bakit po natin ito ginagawa, kundi po ma-spread po yung good news, which is yung gospel po na gusto pong inutos po sa atin ng Panginoon na ang mission natin ay maging kaisa para po sa expansion ng Panginoon. Kaya gusto ko lang pong ipag-pray po muna natin yung ating tithes and offering. Manalangin po muna tayo. Father God, thank you po sa morning na ito, Panginoon, na binigay niyo po sa amin na isa pong opportunity po, Panginoon, to worship you po again, Panginoon. Bless this offering, Lord, na magamit namin ito, Panginoon, for the expansion of your kingdom, which is yung po yung gospel, Panginoon. Lord, thank you po for the gift of grace po, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Bless them all, Lord, and bless the work of their hands po, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog
Praise Chong. Magandang umaga po. Good morning po. At kami po ay magbibigay lang po ng tanging bilang kasama po ang aming worship team. Ito po yung mga bago naming tinuturuan kasama si Coach Yesha. So, ito pong kakantayin namin is Here I Am to Worship. And magbibigay lang po ako ng isang Bible verse sa Psalms 95 verse 6. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. At ito po yung pinaka-importante sa atin sa lahat, ang ating purihin ng ating Panginoon. At hindi lang pagpupuri kundi isuko natin ang lahat sa ating Panginoon upang purihin natin siya. At sana malulahati ang ating Panginoon. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see a beauty that made this heart adore you. Oh, what a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. I never know how much it costs to see my sins upon the cross. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved.
Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. I never know. I never know how much it costs to save my sin upon the cross. I never know how much it costs to save my sin upon the cross. I never know how much it costs to save my sin upon the cross. Purihin ang Panginoon. Check. Good morning po. God is good. And all the time. Satan is bad. And all the time. Nahihiya pa kayo sabihan si Satan bad ah. Ayun. Ulit. God is good. And all the time. Satan is bad. And all the time. Yan. Declaration po kasi yon na yung position ni Satan, never po siya na magiging good. Yun yung kanyang, ang intention niya po ay maghasik, no? I mean, kaya po, kung pagka, we have to, bilang mga nakakakilala at mananampalataya ng Panginoon, we have to, sabi nga po doon sa verse, we trample the works of evil doon sa ating mga paa. Di ba? Pwede po natin tapakan yung gawa ng masama or yung kaaway sa atin po. No? Pero syempre, in the name of Jesus. Hindi ho natin sa pangalan po natin. Okay. So, ngayon po, sa umagang ito, ulit po, no, nagpapasalamat po tayo sa presensya ng ating chairman ng ating finance po, si Brother Mar. Magmula ho ng pandemic, medyo na-miss po natin siya. At mamaya ho yung aming continuation po ng aming finance. Isama po natin sa prayer. And then of course, ang ating pong missionary, Heyok Jeng. Can you stand up? Yeah. Si Heyok Jeng po ay from Korea. Actually, when was that year? Before the pandemic, when we visit the Korea with Pastora Ellen in your place. Yeah. So, kagandang loob po niya, napatuloy po niya kami doon sa kanilang apartment. So that's why from then on we keep on communicating, and meron po siyang mission dito sa Pinas, kaya ho bibigyan ho natin siya with the help of Pastora Ellen. What's the mission, share sa atin yung mission work niya, and then of course yung testimony na how the Lord works in her life, and how the Lord has used your life, to be used your life to minister to people in the Philippines. Is it okay, Pastor Missionary Heyok? Can you manage it 5 minutes? Pastora Helen, kala ko ba mag-interpret ka? Hello. Hello. 안녕하세요. Sorry for wear my sunglasses. I have some problem with the eyes, and then sorry to wear. And when I was seminary school, my younger sister had a cancer, and then doctor said to her she cannot live no more 6 months. But when at the time I went to Prayer Mountain,
one of the woman pastor told me 4 hours, 40 days for your sister's healing. And then I did 4 hours every day, 40 days for my sister's healing. And then my mom and then my sister went to Prayer Mountain, and my father also. I was at home, pray for her. And then at that time, my father was not Christian that time, but through that problem, my father became a Christian, and then my sister got healed, and she is now children's minister. And also, at that time, God gave me the healing gift. Since that time, God spoke me some other nations, pray for the nations. I went to Iran, Israel, all over 20 countries, and then I came here to pray for the people, and then they baptize with the Holy Spirit, and then they give the fruit of gift of the Holy Spirit. And how twice a year or 3 times a year I came to Philippines, pray for the sick people, and also pray for the people they can receive the whole gift of the Holy Spirit. I am happy to be here. God bless you. Thank you, Sister Heyok. Ano ba yung apelido niya? Jeng? Ha? Jang? Jang. Okay. Heyok Jang. God bless you, Sister Heyok Jang. And sila po ay nanggaling La Pastora saan? Pastora? Tagaytay? Anong ministry niyo doon? Yung pinag-pray niyo yung mga bulag. Terminal ill na may mga sakit na terminal. So halos sila ho ay from south to north nagbiyahe. No, galing pa sila ng then ginawa nilang yung yung south tsaka north nga. No? Oo, wala silang kaya si grace ni Lord talaga nabigyan sila ng lakas, no? Ako hindi ko na kaya yung mga ganyan na kaya sa totoo lang po ay alam niyo naman ho na last Thursday ho ay update lang po sa mga hindi nakabasa sa GC, no? Na kami ho ay galing sa ER para po kay Mrs. Reyes, tinakbo po namin siya. Kasi dumating na po yung kanyang anak from US. Actually, yung bilang ako ho ay isa sa mga matagal nilang naging tawag dyan, employee sa kanilang company po. So, nagiging isa na rin po ako sa kanilang katiwala. No? Especially, na-meet ko yung mga anak nila. So, yung anak po kasi niya ni Sister Reyes, bagamat malalayo ho sila, hindi ho sila po pwedeng lumipad. No? Although, narinig po nila yung kalagayan ng kanilang magulang, alam niyo naman ho kasi yung pag-travel, paglabas ng US, mahigpit. Hindi ho basta-basta kayo lalabas ng US na walang mga travel clearance, katulad ng nangyari po kay Brother Toto, na doon US citizen pero na-hold sa sa airport. Kaya ganun ho, no? Yun ho yung challenge pagka yung mga mahal natin sa buhay at nasa malayo po sila. Talagang hindi ho basta-basta na nandiyan na kagad na maka-attend sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya salamat sa Panginoon. At the same time ho, sa totoo lang, yung mga anak ko ni Miss Reyes, hindi na ho bata. Mga 70 years old na rin ho. Kaya ho, hindi ho sila po pwedeng parang bigla na lang lumilipad. At the fact po kasi, yung anak na babae po ni Mrs. Reyes is already operated, 1 kidney na lang po ang kanyang, yung kanya ho kasing isang kidney po ay dinonate niya po sa anak niyang walang kidney. Sabihin, nagkakais yung anak niya na parehong na sira yung kidney with at the age of 35 years old. Yung anak ho niya 10 years ago. So wala ho siyang biro niya sabi ko nga, ate nakapag-donate ka pa, ilang taong ka na no? 60 years old ka na. Na-donate mo pa yung isang kidney mo. Tingnan niyo ho ang kabutihan ng Diyos. Biro, pwede palang mag-donate ang 60 years old. As long as, sabi nga niya, they underwent o undergone maraming tests kung gaano ka-healthy yung kidney niya. So far, buhay pa naman po yung anak niya hanggang ngayon. Pero definitely ho, yung marami po silang dapat ingatan.
Kaya lagi ho niyang sinasabi sa akin, Gina, ingatan mo katawan mo. Pag di mo inangatan yung katawan mo, hindi ka rin makakatulong sa iba. Amen po ba? Gustuhan natin tumulong, pero hindi natin pwedeng pabayaan yung ating katawan. Amen? Kaya ho, relax lang, ha? Kaya nga po, no? Hindi na ho tayo Superman. Ako nararamdaman ko na rin ho yung mga sakit-sakit po. Huwag kang sa totoo lang ho, hindi ho masamang mag-say no. Pagka-health na po ang pinag-uusapan. No? Although, alam niyo naman ho yung bigyan kayo ni Lord ng wisdom, kung ano yung mga bagay na hindi ho natin kaya at yung pwede ho naman nating i-oo. Yung hindi na po. Yung oo, pwede na po yan. No? Pero hanggat maaari po, prioritize po natin yung kalusugan natin. Especially kung nagkakaedad na po tayo. Wala akong sinasabi sa kabataan na yung mga nagkakaedad na po. Amen po ba, Ate Marley? At yun nga din po, Ate Marley, tayo ka nga po, Ate Marley. Ngayon ko lang din marirecognize si Ate Marley. Yan. Yan ho ang ate ni Pastora Rosana. Yan ho yung aming dating choir directress ng church. Oo. Kaya ho, mga namin. Nate, ate, gusto mo bang magbigay ng any short message and dyan na lang? Home church. Inanay. Rico. Amen. Salamat, Ate Merz, at nabisita niyo kami. At you are always welcome to visit us anytime. So, kaya po, yan po, no? Again po, sa Diyos po ang papuri. Ano po yung mga kaparaanan ng Diyos. Truly, nadaan po natin. Maaring tayo po nagpaplano, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng mga po pwede ho nating ipatupad po niya. Kaya sa oras na ito, bibiling ko na rin po kay Pastor Art kasi magiging busy po ako. Kayo na po mag-benediction mamaya. At yung necessary prayer, Pastor, pag-pray nyo na rin po yung mga may sakit. At yung travel back po nila overseer. Kasi hanggang ngayon, hindi pa ho nananahimik ang Iran. No? Anytime kung minsan gusto nilang magpalipad ng mga missile, anytime ho yan, nangyayari po yan. No? Kaya patuloy lang po nating ipag-pray na yung kaguluhan po sa mga iba't ibang bansa. Kasi may mga kapatiran din ho tayo sa mga ibang bansa na naapektuhan ng gyera. Kahit malayo po sila, pero siyempre, gusto ho natin silang nasa ayos o yung safe po sila din po. Na tayo ho, nararanasan natin yung, na-enjoy natin tong kapayapaan dito. Pero sana po pati sila doon na ma-enjoy din po nila yung kapayapaan at magpatuloy po yung kanilang gawain. So, magandang umaga po muli at akin din po ng tinatawagan ng ating tagapagsalita, Pastor Art Surbano. Good morning, everyone. At annyeonghaseyo, Sir Jen. Sorry, I have to speak in Tagalog, May interpreter ka naman, just si Pastor Ellen. Ni-welcome din natin sila Ate Merly, si Brother Mar, at sa lahat ng visitors na kasama natin ngayong umaga. This time, nais ko pong i-share sa inyo ang isang paksa na kailanman hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Ito isang katotohanan na siyang naging dahilan bakit nagbago yung buhay ko. And this is because of the gospel. Ito yung title ng aking message, Gospel Unstoppable. Usually, madalas natin naririnig yung tanong na, bakit ba namatay si Jesus? Ano ba yung kahalagahan ng pagkamatay ni Jesus? Kinakailangan ba talaga siyang mamatay? Ano ba yung nagawa o na-accomplish ng kamatayan ni Jesus sa krus para sa iyo at para sa akin? Ano bang epekto nito sa akin? Meron ba itong benepisyo para sa tao kung malalaman niya
yung pagkamatay ni Jesus para sa kanya? Well, ito ho yung mga katanungang madalas tinatanong ng mga tao. Especially, 1 week na lang hong nalalabi at ipagdiriwang na natin ang Lenten season, di ba? Yung Kwaresma, yung mahal na araw. Siguro hindi lang ito napapanahong pag-usapan, kundi balikan natin yung katotohanan at kahalagahan ng paksang ito at ano ba ang pakinabang ng tao kapag totoong naunawaan nila ang Ebanghelyo. Kaya ko sinabing unstoppable, kailanman hindi nyo pwedeng pigilan ang Ebanghelyo. Dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang tao. Gusto kong daling kayo sa Hebrew chapter 9. Basahin ko na yung verse 15. Actually, hanggang verse 28 ito, pero gusto ko munang basahin natin ang verse 15. Babasahin ko sa Tagalog habang hinahanap ni Naomi sa English. And sa verse 15 ng Hebrew chapter 9, kaya si Kristo ang ginawang tagapamagitan or mediator sa atin at sa Diyos sa bagong kasunduan for the new covenant. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan. Yung word na tinubos sa English ay redeemed. Doon galing yung English word na redemption. Ang unang dahilan kung bakit kinakailangang mamatay si Jesus is that to redeem us from our transgression. Napakahalaga po ng salitang redemption. Sa Hebrew word, ang salitang redemption ay nagsasalarawan sa isang taong slaves. Nung lumang tipan hanggang sa bagong tipan, at sa ancient Rome, usong-uso po yung slaves. Ito yung mga taong ginagawang alipin. At ang mga slaves, hindi sila nakikita bilang tao, kundi bilang object. Isang pag-aari na pwede mong angkinin na para sa iyo. At hindi mo siya parang tinatratong tao, kundi isang bagay lang na pag-aari. Ngayon, kung pupunta ka sa slave market sa Rome, dahil sa kagustuhan mong palayain ng isang slave, kinakailangan mong magbayad ng equal worth doon sa halaga ng slave. Para iset free mo siya, bigyan mo siya ng freedom. Like for example, nowadays, uso yung slavery, yung tinatawag na sex slave. Yung iba, hindi lang sila biktima ng sexual abuse, kundi sexual exploitation. Ito yung mga batang babae na binebenta yung kanilang laman or yung kanilang katawan para sa mga parokyanong naghahanap ng panandaliang aliw. At yung mga slave na yon, yung mga sex slave na yon, kapag gusto mo siyang palayain, kinakailangan bilhin mo siya sa halagang nararapat sa kanya. Just to set her free. Ganun ang ginawa ni Jesus sa atin. Ang unang dahilan kung bakit namatay siya para sa atin ay para tubusin tayo. Si Jesus ang nagbigay ng ransom money para palayain tayo. Spiritual implication nito, mga kapatid, tayong lahat ay slaves of sin. Alipin tayo ng kasalanan. Bihag tayo. Tayong lahat ay nakagapos, nakatanikala, nakatali sa kasalanan. Wala tayong pwedeng ibang gawin, kundi gawin yung inuutos sa atin ng kasalanan. So yung power of sin, yan ang dahilan bakit tayo slave ng kasalanan. Pero nung si Jesus ay namatay dito sa krus, ito yung pinambayad niya para tayo mapalaya sa pagkakaalipin ng kasalanan. And then sa verse, sundan niyo ako mga kapatid, Verse 16. Sa verse 15, makikita niyo yung
redemption process. Okay? At doon sa verse 15, sinabi rin doon, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tinubos niya ang mga taong lumabag sa unang kasunduan, dahil dito, matatanggap ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na ipinangako niya. So that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Ang unang dahilan, bakit tayo sumampalataya dapat sa pagkamatay ni Jesus, dahil tayo tinubos, redeems. Tayo tinubos sa kasalanan, at pangalawa, upang tanggapin natin that we may receive the promised eternal inheritance, yung walang hanggang pagpapala na mamanahin natin. Naisip niyo ba yun? Ang pangalawang dahilan kung bakit kinakailangan mamatay si Jesus sa krus ay para tanggapin ng bawat isa sa atin yung pangakong pamana, yung eternal inheritance na dapat ay para sa atin. Alam niyo ba, mga kapatid, lahat ng meron si Jesus ay para sa atin. At kung hindi niyo kikilalanin si Jesus, kung hindi kayo magtitiwala sa kanyang pagkamatay sa krus, wala kayong mamanahing eternal inheritance. Sino ba namang tao ang aayaw sa pamana? Mga kapatid, di ba tayo nga, pag may nabalitang ayuda para sa atin, kahit himatayin tayo sa mahabang pila sa init, talagang makikipagbaliyahan ka sa mga tao, makuha mo lang yung ganung halaga. Pero ito mga kapatid ay eternal inheritance. Yung mga kayamanan na yan ay naghihintay sa iyo doon sa langit. Tatanggihan nyo ba yun? Walang sino mang taong nasa matinong pag-iisip ang tatanggi sa pagpapala. Amen. Andiyan pa ba kayo? Bagaman yung ibang mamanahin natin ay nasa langit pa. Pero yung paunang pamana, mga kapatid, tinanggap na natin, which is eternal life at kaligtasan ng ating kaluluwa. Yun ay meron tayo. At pagdating natin doon sa langit, tatamasahin natin lahat yun. In fact, sa langit, hindi nyo na kailangan ng pera. Dahil lahat ng meron sa langit ay para sa iyo. Amen. Bibigyan ko ng isang illustration, just to drive my point. Sa verse 16, ang sabi sa verse 16, for where a will is involved, yung word na will, narinig niyo na ba yung salitang last will and testament? Yung huling habilin? For example, meron kayong napakayaman na tatay, at nagpagawa siya sa abogado ng last will and testament, at nakasaad dun sa kanyang huling habilin, ikaw ay pamamanahan niya ng 12 hektarya ng sakahan, 5 malalaking bahay at lupa, plus meron kang 10 milyong piso. Pero, lahat ng yan ay mapapasayo lang kapag namatay na yung tatay mo. Hindi mapapasayo ang lahat ng pamana na yan hanggat buhay pa yung tatay mo. Nagigets niyo ba ako, mga kapatid? Ang pangatlong dahilan kung bakit napaka-importante na si Jesus ay mamatay para sa atin, ay para tanggapin natin yung eternal inheritance. Amen? Lahat ng yan ay para sa iyo. And praise God, kasi dito makikita nyo sa mga talatang ito, ang sabi sa verse 17, for a will takes effect only at death, since it is not in force as long as the one who made it is alive. Yun yung sinasabi ko kanina. Walang epekto, walang effectivity
ang mamanahin mo according sa last will and testament kapag buhay pa yung gumawa ng testamento. Pero kapag siya'y namatay na, doon lang magkakaroon ng take effect. Magkakaroon ng executory o katuparan yung pamana. At yun ang kagandahan, mga kapatid. Kung bakit namatay si Jesus para sa atin, para tayo tumanggap ng walang hanggang pamana. Verse 18, I hope nasusundan niyo ako, no? Ang sabi sa verse 18, basahin ko sa Tagalog, kaya maging ang unang kasunduan kailangan pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Anak, ibalik mo nga sa PowerPoint ko. Ang unang reason kung bakit kinakailangan mamatay si Jesus is redemption. Para doon sa mga nagte-take notes, masusundan niyo ako kung nasaan na ako. No? Redemption. Yan. Ang pangalawang dahilan kung bakit nating dapat sampalatayanan ang pagkabatay ni Jesus sa krus ay inheritance. Yan na, paki-type mo inheritance. Yan. Ito ngayon yung pangatlo. Andiyan ba kayo? Amen. Ito yung pangatlong dahilan. Bakit napaka-importante na mamatay si Jesus sa krus? Ang pangatlong dahilan is purification. Purification. Sabi sa verse 18, kaya maging ang unang kasunduan, o yung first covenant, old covenant, ay kailangan pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Verse 19, sapagkat nang ipahayag ni Moses ang kautusan sa mga tao sa panahon ni Moses sa Old Testament, kumuha siya ng dugo ng mga toro at kambing. At ang sabi rito, isinausaw niya rito ang balahibo ng tupa at kinulay ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. Verse 20. At sinabi niya, ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang binigay at pinatutupad sa inyo ng Diyos. Ito yung Old Covenant na pinagawa ng Diyos kay Moises. Ang tinutukoy dito yung tabernacle of Moses. Lahat ng furniture, lahat ng mga kasangkapan na nasa loob ng templo o tabernakulo ay winisikan, pinahira ng dugo, ng tupa, at ng toro. Referring back to the importance of the blood. Ang dugo kasi ay sumisimbolo sa pag-purify, sa paglilinis, itong sinasabi ni Moses na binisikan din niya ng dugo ang toldang sambahan at ang lahat ng mga bagay na ginagamit sa pagsamba. Ganito ho yung description, just to make it clear. Ano? Let us imagine, mga kapatid, itong church natin, dito sa loob, ito yung tabernacle of Moses. Itong tinatayuan ko, itong altar ay tinatawag na Holy of Holies, the most holy place. At dito sa gitna, dito nakatayo yung Ark of the Covenant. Pure gold ito, pure gold siya. At yung Ark of the Covenant, yun ay isang, sa Tagalog ay kaba ng tipan, nakapaloob doon yung tungkod ni Jacob, yung 10 kautusan sa stone tablets. Yung tungkod ni Moses pala, nandun. Yung batong inuna ni Jacob. At yung tablets, yung 2 tablets na nakasulat yung 10 Commandments. Okay? Nandun yun sa Ark of the Covenant. At doon sa ibabaw ng Ark of the Covenant, meron 2 golden cherubim na angel. At yung angel na yun ay nakataas yung kanilang pakpak na nagsasalubong. Kasi tinatakpan nila yung lid of the ark, yung takip ng kaba ng tipan. At yung ibabaw ng kaba ng tipan, mga kapatid, doon po nananahanan yung presensya ng Diyos. Amen. Sa gabi,
makikita niyan yung haliging posting apoy sa gabi. Sa araw, makikita niyo pare itong haliging ulap sa araw. Importante na makita nila yon kasi yun ang nagpapatunay na kasama pa nila ang Diyos. Now, so dito sa pagitan ng the most holy place, yung lugar na kinaupuan nyo na yan, ang tawag dyan ay holy place, banal na lugar. At dyan sa banal na lugar na yan, dito sa right side, andito yung 7 candlestick, golden 7 candlestick. Candelero yun, doon nakatulos yung 7 kandila. At dito sa left side, andito yung mahabang table of showbread, meron 12 tinapay, yung 12 breads na yan ay nagre-represent sa 12 tribes of Israel. Nandyan pa ba kayo? Nasusundan niyo ba ako? Okay. Dito sa pagitan ng the most holy place at holy place, merong malaking tabing, makapal na kurtina. Division yon, kasi dito sa holy place na kinaupuan ninyo, lahat ng pare pwedeng pumasok. Kasi dito sa tapat ng makapal na kurtina, dito nakatayo yung altar of incense, golden altar of incense. Dito nagsisindi ng insenso yung mga priest. Okay? So yung mga pangkaraniwang priest pwedeng pumasok sa holy place para magsindi ng insenso, magsindi ng kandila, at maglagay ng 12 tinapay. Doon sa labas ng pintuang salamin na yan, doon nakalagay yung malaking laver, malaking batya, malaking palanggana. Doon naguhugas yung mga priest, yung mga saserdote. At sa tapat ng malaking laver, nandun yung brazen altar. Malaking altar yun na gawa sa tanso. Doon pinapatay yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga toro. At kukunin yung duguron. Once a year, papasok ang pinaka-high priest, yung pinakamataas na saserdote, sa loob ng 1 taon, yung dugo na galing sa toro, sa kambing o sa tupa, kukunin ng high priest yun, dadalhin niya at papasok siya rito sa the most holy place para yung dugo ay iwisik at ipahid sa ibabaw ng takip ng kabanang tipan. Ang tanong, bakit ginagawa yan? Inutos ng Diyos kay Moises yan para paulit-ulit na ituro sa kanila na itong ginagawa nilang ritual na paghahandog, pagpatay, at pagkuha ng dugo para ipahid sa kabanang tipan, yung dugo na yon ay nagre-represent para pawiin ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Para takpan, pawiin ang galit ng Diyos sa kasalanan ng tao. Importante ang purification. Medyo bloody kasi every time na maghahandog sila para sa kanilang kasalanan, kinakailangan nila magpatay ng hayop at kukunin nila ang dugo. Nakita niyo ba yan? Dahil sinasabi ng Biblia, for without the shedding of the blood, there will be no forgiveness of sin. Kung wala ang pagtigis ng dugo, walang haing kapatawaran. In fact, sa King James Version, kung babasahin nyo, without the shedding of the blood, there is no remission of sin. Yung word na remission, medyo malayo ang kahulugan sa forgiveness. Pero importante yung word na remission. Ang tanong, saan ba ginagamit yung word na remission? Bihira niyong marinig yan. Kasi medical term yan eh. Terminology na ginagamit ng mga doktor. For example, na-discover ng doktor sa inyo na meron kayong stage 4 cancer. Pag stage 4 na, iba wala na yun, hihintay mo na lang. Pero meron silang tinatawag na remission.
ang remission para itong isang divine healing na mula sa malalamong karamdaman, nagkaroon ng himala. So, nung nagpa-check up ka uli sa doktor, yung mga test mo, yung mga x-ray mo, yung mga CT scan mo, nakita nila, wala na yung cancer. Ang tawag ng mga doktor doon, remission. Ibig sabihin, salitang remission, bumalik ka sa dati mong kalusugan at kalagayan, kaya nawala na yung cancer mo. At importante yung word na remission. Kung wala ang pagtigis ng dugo ni Jesus, wala kang remission. Hindi ka pwedeng bumalik sa maganda at matuwid mong kalagayan sa harap ng Diyos kung hindi ka huhugasan ng dugo ni Jesus. At mangyayari lang yan kapag si Jesus ay namatay doon sa krus. At sa kanyang pagtigis ng kanyang dugo, doon tayo hinugasan, nilinis sa lahat ng ating kasalanan. Kaya importante na si Jesus ay mamatay sa krus. Amen po ba? Ito yung pangapat na dahilan. Bakit importante na si Jesus ay mamatay sa krus? Ang ikaapat ay, ano yung una? Redemption. Pangalawa, inheritance. Pangatlo, purification. Ang pangapat, sufficiency. Sufficiency. Basahin natin ang verse 23. Kaya kailangan linisin sa pamamagitan ng ganitong paraan ng pag-aandog ang mga bagay sa sambahang ito, which is the tabernacle, pero nangangailangan ng mas mabuting handog ang mga bagay na nasa langit. 24. Sundan niyo ako, verse 24. Sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao. For Christ has entered not into holy places made with hands, which are copies of the future things, but into heaven itself. Bakit sinasabi ritong sufficiency? Mga kapatid, sa Old Testament, ang mga high priest, kinakailangan nilang every year, papasok sila sa Holy of Holies. At magdadala sila ng dugo ng tupa, ng kambing, o ng toro. Pero alam niyo ba, kahit linggo-linggo at taon-taon nilang ginagawa yon, hindi talaga naalis ang kasalanan. Kasi symbol lang yun eh. Representation yun, kopya lang yun, larawan lang yun. Figuratively, kapag sila'y nagwisik at nagpahid ng dugo ng hayop sa ibabaw ng takip ng kaba ng tipan, there is covering na tatakpan, pero walang removing. Hindi na alis, hindi nabubura. Dahil dugo lang ng hayop yun. Ang dugo ng anumang bagay o hayop ay mayroong expiration. Pero yung pagkamatay ni Jesus, in fact, kung babasahin natin yung verse 28, anak, taas mo sa verse 28. Ang sabi sa verse 28, so Christ, having been offered once, pansinin niyo yan ha, having been offered once to bear the sins of many, minsan lang namatay si Jesus. Minsan lang niyang inialay ang kanyang buhay. Minsan lang tumigis ang kanyang dugo. Pero yung pagtigis ng kanyang dugo, walang expiration. Kahit minsan lang siya namatay, ang lahat ng taong sasampalataya sa kanya, noon, ngayon, at yung mga taong sasampalataya sa kanya sa darating na panahon, may epekto to sa kanila. He died once and for all people and for all time. Kaya sufficient ang dugo ni Jesus. Unlike ng mga high priest, pagpunta rito sa the most holy place,
Sa loob ng isang taong kilala, handa nila yung sarili nila eh. Malinis sila mentally, emotionally, physically, literally, yung kanilang damit, walang mancha, walang dumi. Kasi the time na pumasok sila sa the most holy place na hindi karapat-dapat, yung high priest mamamatay. Mamamatay sila. At kung naalala niyo yung kwento ko sa inyo noon, yung robe ng high priest, sa pinakadulo ng laylayan ng kanilang robe, merong maliliit na bells. Alam niyo ba yun, yung maliliit na kalembang? Yung parang sa aso. Kapag naglalakad yung aso, di ba maririnig niya yung bells? Yung kalembang na maliit. Importante yon. Saka yung pinaka-anklet nung high priest, merong mahabang tali papunta rin sa labas. Bakit ginawa yon? Intentionally, importante yung maliliit na bells at yung tali. Kasi yung high priest lang ang pwedeng pumasok dito sa loob at natatakpan nito ng makabal na tabing na kortina. At kapag hindi na nila naririnig yung bells, i-assume ng mga priest sa labas, patay na yung high priest. Ihilahin nila yung tali. Kaya yung pinaka-administrative priest, sisigaw doon sa mga nakahilerang priest, next! Kinakabahan na ibang priest. Ganong kahigpit yung disiplina at sistema sa paghahandog. Pero si Jesus, ang sabi sa verse 28, nung inihandog ni Kristo ang kanyang sarili, minsan, para sa kasalanan ng lahat ng tao, ay sapat na at hindi na dapat ulit-ulitin pa. Amen? Importante yung mga kapatid. At yung verse 28, galing sa verse 27. Ang sabi sa verse 27, babasahin ko lang sa Tagalog, itinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. It is appointed unto man once to die, and after that is judgment. Itinakda. Minsan, di ba, may mga appointment tayo, hindi tayo nakakarating. Minsan, nalilate tayo. At may appointment na pwede kang bumawi. Alam niyo ba na meron tayong appointment sa buhay na kailanman hindi niyo pwedeng iwasan? Hindi niyo pwedeng takasan? Hindi niyo mamimiss. Sa ayaw at sa gusto niyo, mga kapatid. Ito, ayokong pag-usapan ito, kamatayan ito, pero we have to face the reality. Lahat tayo mamamatay. Lahat ng taong nandito, mga katabi nyo ngayon sa upuan, minsan isang araw, babawi ng Diyos yung buhay nyo na yan. Hindi kayo forever na narito. Wala akong forever dito sa mundo. Lahat may expiration. In fact, ang isang sanggol o baby na ipinanganak, alam nyo ba, yun yung starting moment na nagsisimula na siyang mamatay. Hindi nagsisimula ang kanyang buhay. Maring tumatanda siya, pero papunta siya sa appointed time. Isang katotohanan na dapat nating harapin. Hindi ho issue rito yung tanong na kailan ka mamamatay at kung sa papaanong paraan ka mamamatay. Ang tanong, handa ka ba? Pag dumating yung kamatayan na yan, nakahanda ka ba? Maring sabihin niyo, oh, Pastor, ready na ako. Meron akong St. Peter life plan at kulay pink pa nga yung aking ataol. Nagpagawa na ako ng mausoleo sa sementeryo. Of course, maring prepared ka materially, physically. Pero hindi ng issue eh. Ang tanong, yung bang kaluluwa mo ay ready? Kasi minsan ka lang mamamatay. At dito sa verse 27, yung word na, it is appointed for a man to die once, and after that comes judgment. Alam niyo ba, pinapabulaanan
pinapasinungalingan yung katuruan ng reincarnation. Maraming tao ngayon, even mga Christians na, naniniwala sa reincarnation. Yun daw kaluluwa mo, pag namatay ka, patuloy na mag-exist. Well, of course, tama yon, totoo yon. Ang bawat isa sa atin merong immortal soul. Ang namamatay lang sa atin yung ating physical body. Pero yung kaluluwa nyo, mag-e-exist yan sa kabilang buhay. Pero hindi totoo ang doktrina ng reincarnation. Na yung kaluluwa mo raw ay magpapasalin-salin kung kani-kaninong katawan. Depende. Kung yan ay good karma or bad karma. Pag sinabing bad karma, yung taong mabubuti raw, nagkakaroon ng good karma. Pag namatay ka, yung kaluluwa mo sasalin sa mas mabuting tao. Pero pag buwisit ka, masama ugali mo, inggitera ka, mahadera ka, bungangera ka, bad karma daw yon. So yung kaluluwa mo, lilipat daw sa ipis, sa butiki, sa daga. Actually, that is a Hinduistic belief, Eastern religion yan eh. Pero hindi totoo yun. Walang ganong tinuturo ang Biblia. Even yung doctrine of purgatory. Di ba narinig na natin yon? Kapag namatay ka at hindi ka ganong kasing buti, hindi ka kagad didiretso sa heaven, doon ka muna sa purgatorio. Kaya sinabing purgatorio, pupurgahin yung kaluluwa mo rin, lilinisin. At yan ay depende kung maraming taong magdadasal para sa kaluluwa mo. Ang problema, paano kung wala kang pambayad sa mandarasal? Wala kang chance. Sorry. Hindi rin ho totoo yun. Walang ganong tinuturo ang Biblia, walang reincarnation, walang purgatorio. At lalong hindi yung paggawa mo ng mabuti ang magdadala sa iyo dun sa langit. Hindi kabutihan ang siyang dahilan para dadalhin ka ng Diyos sa langit. Dahil kung ang kabutihan, ang basihan ng Diyos para mapunta ka sa langit, maraming hindi pupunta sa heaven. Actually, lahat hindi makakarating sa heaven. Dahil lahat ng ating mabubuting ginagawa ay isang maruming basahan lamang sa harap ng Diyos. Ang tingin sa atin ng Diyos ay marumi, makasalanan. So maliban na tayo'y mahugasan ng dugo ni Jesus, hindi tayo may tuturing na banal at matuwid. So hindi mo pwedeng gawing hagdan papunta sa langit yung paggawa mo ng mabuti. Ang sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan kahit gaano ka pa kabuti. Hindi yan ang basehan ng Diyos. Dahil ang tinitingnan ng Diyos, ikaw ba'y nilinis at hinugasan ng kanyang banal na dugo. Amen. So, importante po yun. And then the verse 28, nandyan pa ho ba kayo? Anak, pakibalik mo sa PowerPoint ko. Tignan ko lang kung nasusundan nila ako. Ano yung number 1? Redemption. Number 2, inheritance. Number 3, purification. Number 4, ayan na. Next, anak. Sufficiency. Yan. Ito yung last. Dito ako magtatapos sa panlima. Panglimang dahilan, bakit kinakailangan mamatay si Jesus? Ay ito, the second coming. Dahil yung kanyang muling pagbabalik, tinitiyak niya na makukumpleto niya kung ano yung sinimulan niya. Amen? Ang sabi sa verse 28 sa Tagalog, ganon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang iandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng tao. Ang unang dahilan ng pagpunta niya rito sa lupa
ay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Amen. Yun ang reason, bakit siya namatay sa krus. At ang pangalawang dahilan sa kanyang pagbabalik sa second coming, ang sabi rito, at muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi para akuing muli ang kasalanan. Sa pagbabalik niyang uli dito sa second coming, hindi na patungkol sa kasalanan. Ang sabi rito, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa Kanya. Basahin natin sa English. So Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear. Magpapakita siyang uli. For a second time. Not to deal with sin, hindi na patungkol sa kasalanan, but to save those who are eagerly waiting for Him. Babalikan niya tayo. Hindi para iligtas sa kasalanan, kundi it is the consummation, completion, and celebration of our salvation. Kundi kukunin ka na niya at dadalhin ka na niya sa langit. Yun ang purpose. Nakita niyo yung mga kapatid, yung magandang katotohanan na yan? Sa muling pagbabalik ni Jesus, hindi kayo dapat matakot. Ang pwede lang matakot, yung mga taong hindi handa at hindi pa nagsusuko ng kanilang buhay kay Kristo, hindi pa sila sumasampalataya kay Kristo. Pero kung ikaw ay mananampalataya, isinuko mo na yung buhay mo kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, hindi ka dapat matakot, dapat mag-celebrate ka. Kasi yung time na dadalhin ka na ng Diyos sa langit, doon sa tunay mong tahanan. Doon mo i-enjoy yung kayamanan na ipapamana niya sa'yo. Napakasarap no mga kapatid. Kayo ba'y nananabik sa pagbabalik ni Jesus? May mga ilang Kristiyano nagre-request pa na, Lord, huwag muna ngayon ha. I-delay mo ng konti kasi hindi pa tapos yung pinagagawa kong malaking bahay. Hindi pa tapos yung hinuhulugan kong Ford Raptor. Hindi ko pa nalilibot yung buong Europe. Ang sabi ng iba, Pastor, ang tagal ko nang naririnig yung second coming na yan. Bata pa ako, naririnig ko na yan. Ngayon may apo na ako. Senior citizen na ako, hindi pa rin dumarating si Lord. Well, hindi niya dapat problemahin kung kailan siya darating. Dahil walang sinasabi sa Biblia kung kailan yon. Ang tanong, handa ka ba? Nananabik ka ba? Of course, hindi natin mayalis yung takot, especially nowadays sa nangyayaring digmaan sa Middle East. Talaga naman nakakatakot. I could say, mga kapatid, na itong digmaan sa Middle East, kapag lumala ito, kapag ang Russia at ang China nakialam, nakisawsaw sa gera at kumampi sa Iran, I could say, nasa huling yugto na tayo sa kasaysayan ng mundo. Kasi ang digmaan ngayon, hindi na yung baril-barilan, yung tao sa tao. Pindutan na lang, pindutan ng missiles at nuclear yan. Ang Russia, ang China, ang North Korea, may mga nuclear yan na pwede magpagunaw sa buong mundo. At kapag nangyari yan, ito yung mga palatandaan, senyales, na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Pero hindi kayo dapat matakot. Ano man ang mangyari, mga kapatid, kung ikay sumampalataya kay Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. Amen? Wala tayong kasiguruhan sa mundong ito. Ang kasiguruhan lang natin, talagang araw-araw nagmamahal ang bilihin. Yun ang sigurado. At kung kailan bababa, wala tayong kasiguruhan doon. Pero wala man tayong nakikitang pag-asang giginhawa pa ang mundo, pero tiyak naman na meron tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan, sa langit
at sa kaligtasan ng ating kaluluwa. At yan ang dahilan bakit si Jesus ay namatay dito sa krus. Salamat sa Diyos. Dahil hindi pinagkait ni Jesus ang kanyang buhay. Yung kanyang sariling dugo ang siyang pinambayad niya sa ating mga kasalanan para tayo mapatawad at bigyan ng buhay na walang hanggan. Amen? Naalala ko na isang araw, nanonood ako sa TV Patrol. Dito ako mag-close sa message ko. No? Merong isang security guard sa isang convenience store. Naturing ang gwardiya, no? Pero siya ay nakaupo sa monoblocks at nagso-social media, siguro nagpe-Facebook. Hindi niya naramdaman dumarating yung dalawang hold-upper. At ginawa ng dalawang hold-upper, binaril siya habang siya ay nagsa-cellphone. Iba yung salitang waiting sa watching. Baka nga naghihintay ka, natutulog ka naman. Maraming Kristiyano ngayon tulog sa pananampalataya. Sinasabi nilang naniniwala sila na si Jesus ay muling babalik pero hindi nakahanda, hindi alerto, hindi listo. Paano kung datnan tayo ng Panginoon sa ganung kalagayan? Hello? Nasa huling panahon na tayo sa mundong ito. Hindi tayo dapat pa-chill-chill, pa-petiks-petiks. Nililiglig tayo ng dyablo. At dapat laging handa ang ating kaluluwa. Amen. Anong oras man siya dumating, nakahanda tayo at mainit tayo naglilingkod sa Kanya. Amen? Praise God. This time, gusto ko mag-ukol tayo ng prayer para sa mga loved ones natin. Or even kayo na nandito ngayon, baka meron kayong taglay na karamdaman. We will ask the help of Sister Jen from South Korea para mag-minister sa atin, mag-lay hands sa inyo, at tulungan tayong manalangin para sa mga kapatiran nating may sakit or even kayo para ma-lay hands kayo, may pray over kayo. Sinabi ng salita ng Diyos, kung sino man sa inyo may karamdaman, sa James chapter 5, ipatawag niya ang mga matatanda sa iglesia upang sila'y patungan ng kamay at pahiran ng langis at sa pangalan ni Jesus, kayo'y pagagalingin niya. Of course, ang kagalingan ay nasa Diyos, wala sa tao. Pero ang ating pananampalataya may kinalaman yan. So we will ask the help of Sister Jen dito sa in front. Pastora Ellen, pwedeng samahan niyo po siya. At doon po sa mga kapatid na meron kayong nararamdaman sa inyong katawan or even sa mga mahal niyo sa buhay na nasa banig ng karamdaman, nasa ospital o nasa bahay, bilang representative kayo po ay pwedeng lumapit para ma-pray over nila Sister Jen at nila Pastora Ellen. Worship team, pwede bang magbigay tayo ng isang kanta habang isa-isang lumalapit yung mga kapatid. Samantalahin po natin yung opportunity habang nandito si Sister Jen. Ano? Kasi ang calling ni Sister Jen ay nasa healing ministry, praying ministry. Payagan po natin siyang mag-administer sa atin. Dito po, pwede po kayong humilera. Sister Jen, can you lead us in prayer to pray for each, everyone? Hallelujah. Pwede pong lumapit dito sa harapan yung mga gusto magpa-pray. See the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah.
see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place. The selfless faith, the selfless faith. I see a new revival staring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I had for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Hosanna in the highest. Hosanna in the highest.
eternity. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Nananabik. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapahingahan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y may balik, pananabik sa iyong piling. Noong una natagpuan, inilaan kaligtasan, sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis. Sige, at habang pinagpe-pray si Sister Pelly, tumayo tayong lahat. At ang worship team lilid tayo sa isang closing song and we will close in prayer. Habang pinagpe-pray po si Sister Pelly ron, aawit tayo sa Panginoon.
It trembles at his voice. It trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Always sing, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The God that three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. We sing, how great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, and see how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. The name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Let's sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. We sing how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Hallelujah. Salamat po, dakilang Diyos, sa napaka-special na araw na ito. Hindi lamang po ninyo kami binusog sa mga salita, kundi patuloy naming nararanasan ang inyong banal na presensya. At higit sa lahat, salamat Lord sa kagalingan na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Inaangkin po namin ang kagalingan, kalakasan, at kalusugan ng bawat isa.
Lord, sama-sama po namin tinataas sa'yo, Sister Reyes. Bagaman di po namin siya kasama physically, but we pray, O Lord, na sa mga oras na ito, dumadaloy po ang inyong kapangyarihan sa kanyang katawan at muli siyang pinalalakas, pinagagaling. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito. Alam kong sila'y pinagpala niyo. At gayon din, Lord, tinataas ko sa iyo ang pag-uwi nila Pastor Benny, nila National Overseer Roger, at Sister Flor, pagbalik dito sa Pilipinas. Ingatan niyo po sila sa kanilang paglalakbay. At ganon din po ang bawat isa sa amin, sa aming pansamantalang pag-iwaiwalay. Patuloy po ninyong ipabaon sa amin ang inyong pag-iingat at ang patnubay ng banal na Espiritu ay patuloy pong maging pagpapala, hindi lamang sa bawat isa, kundi sa bawat pamilya, sa bawat kabuhayan, sa bawat trabaho, hanap buhay, negosyo ng iyong mga anak, upang ito'y magamit ng inyong lahat para sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Ama, sama-sama naming ibinabalik sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagsamba at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all. Praise God. Sige po, kamayan natin ang bawat isa. At magkaroon tayo ng large fellowship.